Ang alikabok ng probinsya ay dumikit sa makintab at itim na pintura ng sasakyan na para bang isang insulto. Mula sa loob, pinasadahan ng tingin ni Sinag de la Torre ang malawak na lupain ng Hacienda Luntian Puso. Matatayog ang mga puno ng niyog, luntian ang paligid. At sa dulo ng mahabang daan ay nakatayo ang isang bahay na tila kinuha mula sa isang lumang pelikula. Malaki, makasaysayan, at higit sa lahat, puno ng yaman. Narito na po tayo, Ma'am Sinag, sabi ng driver. Formal na binuksan ang pinto para sa kanya. Maingat na ibinaba ni Sinag ang kanyang stiletto-clad na paa. Tinitiyak na hindi ito mababahiran ng lupa. Ang suot niyang puting bestida ay sumisigaw ng karangyaan. Isang malinaw na mensahe sa kung sino siya at kung ano ang kanyang magiging lugar dito. Ito na iyon. Ang katuparan ng lahat ng pangarap niya, ng lahat ng sakripisyo ng kanyang pamilya. Sa loob ng ilang buwan, siya na ang magiging Mrs. Amihan Luwalhati, ang magiging reyna ng lugar na ito. Isang matamis ngunit kalkuladong nanggiti ang sumilay sa kanyang mga labi nang salubungin siya ng ilang mga kasambahay. Ngunit ang hinahanap niya ay ang kanyang mapapangasawa, si Amihan. Nasa may hardin po si Sir Amihan, ma'am. May tinatapos lang daw pong mahalagang tawag, sabi ng isang katulong. Ganoon ba? Sige, mauuna na ako sa loob. I just want to familiarize myself with my new home. Sagot ni Sinag. Ang bawat salita ay may diin na para bang ipinapaalam sa lahat na ang pag-aari ay naipasa na. Hindi niya hinintay ang kanilang pagsang-ayon. Naglakad siya papasok sa bahay na puno ng kumpiyansa. Ang mga muebles na gawa sa nara, ang mga antigong palamuti, ang amoy ng lumang kahoy na sumasama sa simoy ng hangin. Lahat ng ito ay nagpapatunay sa lumang yaman ng mga Luwalhati. Isang yaman na malapit ng maging kanya. Dinala siya ng kanyang mga paa sa isang pasilyo na patungo sa kusina. At doon, sa gitna ng malawak at tradisyonal na kusina, nakita niya ang isang babae. Nakatalikod ito sa kanya, nakasuot ng simpleng duster at abala sa pagpupunas ng isang lumang mangkok na porselana. Ang buhok nitong medyo may puti na ay nakapusod lang ng simple. Ang mga kamay nito ay halatang sanay sa gawaing bahay. Isa sa mga matatandang katulong, isip ni Sinag, ang dapat unang matuto kung sino ang bagong nag-uutos dito. Excuse me? Simula ni Sinag, ang boses ay hindi nagtatanong, kundi nag-utos. Dahan-dahang lumingon ng babae. May ngiti sa mga mata nito, ngunit mayroon ding isang uri ng kalmadong awtoridad. Magandang hapon, Hija. Ikaw na pala si Sinag. Hindi pinansin ni Sinag ang pagbati. Iginuhit niya ang kanyang daliri sa isang lumang lamesang kahoy at itinaas ito. Pinapakita ang kaunting alikabok. This place needs a lot of work. Kailangan ng modernong renovation. Masyadong luma ang lahat. Ang ngiti ng babae ay hindi nawala. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay may kwento. Ang mga lumang bagay ay nagpapaalala sa amin kung saan kami nanggaling. Isang maliit na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Sinag. History is good, but progress is better. When Amihan and I are married, ayusin natin ang lahat ng ito. Papalitan ng mga bago, imported. Ang kanyang mga mata ay napunta sa mangkok na hawak ng babae. Maganda ito. Ngunit sa paningin ni Sinag, isa lamang itong lumang basura na kumukuha ng espasyo. Katulad niyan, sabi ni Sinag, itinuturo ang mangkok. Bakit ninyo pa itinatago ang mga ganitong bagay? It's just an old bowl. Dapat nasa basurahan na yan? Hinaplos ng babae ang mangkok ng may pagmamahal. Ito ay hindi lang isang mangkok, Hija. Ito ay pamana. Pamana? Ulit ni Sinag na may halong pang-aalipusta. Isang pirasong lumang porselana? Please, huwag ninyong hahayaang makita ito ng mga bisita ko kapag nag-asawa na kami. Nakakahiya. Sa isang kilos na puno ng pagwawalang bahala,
Iwinasiwas niya ang kanyang kamay upang ituro ang buong kusina. Ngunit ang kanyang pagkilos ay sinadya, mas malakas kaysa sa kinakailangan. Ang dulo ng kanyang mga daliri ay tumama sa gilid ng mangkok na hawak ng matanda. Nabitawan ito ng babae. Ang tunog ng porselanang nababasag sa sahig na baldosa ay umalingaw-ngaw sa buong kusina. Matalas at pinal. Ang katahimikan na sumunod ay mas nakakabingi. Nakatitig lamang ang matandang babae sa mga pira-pirasong piraso sa sahig. Ang kanyang mukha ay hindi nagpakita ng galit, kundi ng isang malalim, tahimik na kalungkutan. Naramdaman ni Sinag ang isang kislap ng tagumpay. Iyon ang nararapat sa isang katulong na sumasagot-sagot sa kanya. Ngunit bago pa siya makapagsalita muli, isang boses ang bumasag sa katahimikan. Isang boses na kilalang-kilala niya. "Inay?" Napalingon si Sinag sa pintuan. Naroon si Amihan, nakatayo, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pag-aalala habang nakatingin sa matandang babae. "Inay, ayos lang po ba kayo?" Tanong muli ni Amihan, lumalakad palapit. "Inay." Nanlamig ang buong katawan ni Sinag. Ang salita ay umikot-ikot sa kanyang isipan na parang lason. Ang babaeng minamaliit niya, ang babaeng itinuring niyang utusan, ang babaeng sinadya niyang masaktan, ay si Doña Diwa Luwalhati, ang ina ng kanyang mapapangasawa, ang tunay na may-ari ng lahat ng inaasam niya. Nagsimulang maglakad si Amihan patungo sa kanila, ngunit ang kanyang mga mata ay napadako sa basag na mangkok sa sahig. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pag-aalala patungo sa hindi makapaniwalang pagkabigla at pagkatapos sa isang bagay na mas madilim. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang tingin mula sa mga durog na piraso at tumitig ng diretso kay Sinag. Ang init at pagmamahal na dati niyang nakikita sa mga matang yon ay nawala. Pinalitan ng isang nakakapasong lamig. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa isang pigil na galit. "Ano ang ginawa mo?" Ang tanong ni Amihan ay nanatiling nakabitin sa hangin, malamig at mabigat. "Ano ang ginawa mo?" Hindi niya hinintay ang sagot. Ang kailangan niya lang gawin ay tingnan ang mukha ng kanyang ina. Isang mukha na karaniwang puno ng init at ngiti. Ngunit ngayon ay isang blangkong maskara ng kalungkutan. At pagkatapos ay sa mukha ni Sinag, kung saan ang paunang pagkabigla ay mabilis na napapalitan ng pagkataranta. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng paghanga at pagtingin na mayroon siya para sa babaeng ito. Ang nakikita na lang niya ay isang estranghero na nagdala ng sakit sa puso ng kanyang tahanan. "Huwag mo siyang lalapitan," mariing sabi ni Amihan kay Sinag. Ang bawat salita ay tila patalim. Mabilis niyang inalalayan ang kanyang ina. Ang mga kamay nito ay nanlalamig at bahagyang nanginginig. "Amihan, adugi, hindi ko sinasadya." Nagsimulang magpaliwanag si Sinag. Ang boses ay nanginginig, ngunit hindi siya pinakinggan ni Amihan. Ang kanyang buong atensyon ay na kay Doña Diwa. "Inay, halika na po. Iiwan na natin to." Maingat niya itong ginabayan palayo sa kusina, palayo sa mga basag na piraso ng kanilang alaala sa sahig. Nang makarating sila sa silid nito, marahan niyang pinaupo ang ina sa gilid ng kama. Hindi umiiyak si Doña Diwa. Sa katunayan, iyon ang mas nagpabigat sa dibdib ni Amihan. Mas gugustuhin pa niyang makitang umiyak ito, sumigaw o magalit. Ngunit ang tahimik na kalungkutan sa mga mata nito ay parang isang sugat na walang lunas. Ang katahimikan nito ay mas malakas pa sa anumang sigaw. "Anak, hayaan mo na." Sa wakas ay sabi ni Doña Diwa. Ang boses ay mahina. "Isang mangkok lang yan." Umiling si Amihan. Ang panga ay nagtiim. "Hindi lang yan isang mangkok, inay. At alam nyo," hindi na sumagot ang kanyang ina.
Tumingin lang ito sa bintana, sa malawak na lupain ng hasyenda na binuo nila ng kanyang yumaong asawa. At sa sandaling iyon, naintindihan ni Amihan. Ang nabasag sa sahig ng kusina ay hindi lang porselana. Ito ay isang piraso ng kanilang kasaysayan. Isang simbolo ng pagmamahalan, ng simpleng simula, ng lahat ng pinaghirapan ng kanyang mga magulang. At si Sinag, sa isang iglap ng kayabangan, ay dinurog iyon na parang wala lang. Iniwan niya muna ang kanyang ina para magpahinga at bumalik siya sa sala. Nakita niya si Sinag na nakatayo doon, hindi mapakali. Ang kumpiyansa nito kanina ay ganap nang nawala, napalitan ng isang desperadong pag-aalala. Amihan, please. Let me explain, sabi nito, lumalapit sa kanya. Magpaliwanag ka, sagot ni Amihan. Ang boses ay walang emosyon. Gusto kong marinig kung paano mo bibigyan ng katwiran ang ginawa mo. Huminga ng malalim si Sinag. Hindi ko po talaga sinasadya at humihingi ako ng tawad. Nagulat lang po ako. Hindi ko naman po alam na ganoon lang kasimple ang itsura ng nanay ninyo. Akala ko po, isa lang siya sa mga katulong. Ang bawat salita ay lalong nagpatigas sa puso ni Amihan. Iyon na iyon, ang pinakabuod ng lahat. Hindi ang aksidente, kundi ang paghuhusga. Ang pagmamataas. Simple, ulit ni Amihan, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Ang nanay ko simple lang. Siya ang nagturo sa akin ng lahat ng alam ko tungkol sa dignidad at respeto. Siya kasama ng tatay ko, ang nagbuhos ng dugot pawis para maging ganito ang Hacienda Luntian Puso. Simple ba yon para sa'yo, Sinag? Hindi. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Pero yon ang sinabi mo, putol ni Amihan. At yon ang ipinakita mo. Ang pagpunta mo rito, Sinag, ay hindi lang isang pagbisita. Para sa akin, ito ay isang pagsusulit. Isang pagsusulit para makita kung ang puso mo ba ay kasing ganda ng iyong mukha. At sa pagsusulit na yon, bumagsak ka. Nanlaki ang mga mata ni Sinag, puno ng hindi makapaniwalang sakit. Amihan, huwag mo namang sabihin yan. Mahal kita. Pagmamahal ba yan? Tanong ni Amihan. Ang boses ay tumaas na sa unang pagkakataon. Pagmamahal ba ang paglapastangan sa pinakamahalagang tao sa buhay ko? Ang pagyurak sa aming mga ala dahil lang sa tingin mo ay luma na ito? Hindi, Sinag. Ang pamanang ito, ang pamilyang ito, ay hindi ibinebenta. Hindi ito isang premyo na mapapanalunan mo para tumaas ang iyong estado sa buhay. Bawat salita ay parang isang sampal kay Sinag. Nakita ni Amihan ang pamumula ng mga mata nito, ang pagsisimula ng mga luha. Ngunit huli na ang lahat. Ang basag na tiwala ay hindi na maibabalik pa. Tapos na tayo, Sinag, deklara niya. Ang boses ay pinal at hindi na mababali. Kanselado na ang kasal. Isang hikbi ang kumawala kay Sinag. Please, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Umiling si Amihan. Umuwi ka na. Tumalikod siya. Hindi na kayang tingnan pa ang mukha nito. Narinig niya ang mga yabag nito, mabagal at mabigat. Habang naglalakad ito papalabas ng bahay, na minsan ay pinangarap nitong maging kanya. Ang pinto ay sumara ng may mahinang kalabog. At kasabay nito, gumuho rin ang lahat ng pangarap ni Amihan tungkol sa isang kinabukasan kasama si Sinag. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Ang bigat ng desisyon ay dumagan sa kanyang mga balikat. Pighati at galit ang nag-aaway sa loob niya. Ngunit alam niya, ginawa niya ang tama. Samantala, sa loob ng sasakyang naghahatid sa kanya palayo, tulala pa rin si Sinag. Ang mga salita ni Amihan ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Bumagsak ka. Tapos na tayo. Ang kahihiyan ay parang apoy na sumusunog sa kanyang buong pagkatao. Lahat ay nawala sa isang iglap. Biglang nagring ang kanyang telepono
Ang ingay ay tila isang panggigising sa kanyang masamang panaginip. "Mommy," ang nakasulat sa screen. Sinagot niya ito. Ang lalamunan ay tuyo. "Sinag, anak!" Ang boses sa kabilang linya ay hindi nagtatanong kung kumusta siya. Ito ay puno ng panik, mataas at nanginginig. Walang bakas ng pag-aalala para sa kanya, tanging para sa isang bagay lang. Nakuha mo na ba ang tiwala nila? Malapit na tayong malugi. Ang mga salita ng kanyang ina ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga na mas malakas pa sa ugong ng makina ng sasakyan. Malapit na tayong malugi. Ang biyahe pabalik sa Maynila ay isang mahabang blangkong paglalakbay. Ang mga tanawin sa labas ng bintana, mga bukid, mga bahay, mga taong naglalakad, ay walang kahulugan sa kanya. Ang tanging nakikita niya ay ang refleksyon ng kanyang sariling mukha sa salamin. Isang mukha ng pagkatalo. Ang babaeng umalis kaninang umaga ay puno ng pag-asa at pagmamataas, handang sakupin ng isang kaharian. Ang babaeng bumabalik ngayon ay isang pulubi na pinalayas mula sa paraiso. Pagdating niya sa mansyon ng mga De La Torre, ang katahimikan ay tila isang babala. Walang sumalubong sa kanyang mga katulong. Ang bahay, na karaniwang puno ng buhay, ay tila humihinga ng mabagal na parang naghihintay sa isang pagsabog. At ang pagsabog ay dumating sa anyo ng kanyang ina, si Senyora Imelda de la Torre, na naghihintay sa kanya sa sala. Ang mukha nito ay hindi nagpapakita ng pag-aalala para sa isang nasaktang anak, kundi ng purong galit ng isang negosyanteng nalugi. "Anong ginawa mo?" Ang bungad nito, ang boses ay matigas at walang anumang lambing. "Isang simpleng bagay lang, Sinag. Ang kailangan mo lang gawin ay makuha ang loob ng matandang iyon. Pero ano ang ginawa mo?" Nakatulala lang si Sinag, walang lakas na sumagot. Ang kahihiyan mula sa hasyenda ay sariwa pa, at ngayon ay sinasalubong siya ng isa pang bagyo sa sarili niyang tahanan. "Mommy, hindi niyo naiintindihan." Mahinang sagot niya. "Ang hindi ko maintindihan?" Tumawa si Senyora Imelda, isang tawang walang saya. "Alam mo ba kung ano ang nakataya dito? Ang buong buhay natin, ang pangalan natin, ang mga utang, Sinag, lubog tayo sa utang." Iwinasiwas ng kanyang ina ang isang folder ng mga dokumento sa ibabaw ng mesa. Nagkalat ang mga papel, mga notice of foreclosure, mga demand letter, mga numero na may napakaraming zero. Pinagbibili na ang mga ari-arian natin. Nakasangla ang lahat. Ang kasal na ito ang natitira nating pag-asa at sinira mo. "Hindi ko naman sinadya." Higbi ni Sinag. Walang lugar para sa pagkakamali. Sigaw ng ina. Lumalapit sa kanya. Ang mga mata ay nag-aapoy. "Pinalaki kita para maging perpekto. Binigyan kita ng lahat. Edukasyon, magagandang damit, access sa tamang mga tao. At ito ang igaganti mo sa akin? Isang pagkakamali na nagkakahalaga ng ating buong kinabukasan. Wala kang silbi." Ang huling mga salita ay tumama kay Sinag na parang isang bigwas. Mas masakit pa sa pagtataboy ni Amihan dahil nanggaling ito sa taong nagturo sa kanya na ang kanyang halaga ay nakadepende lamang sa kanyang silbi. Hindi na niya nakayanan. Tumakbo siya paakyat sa kanyang kwarto at ikinandado ang pinto. Hinahabol ang kanyang hininga. Sumandal siya sa pinto. Ang mga tuhod ay nanghihina. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, ngunit ang nakikita niya lang ay ang mukha ni Amihan. Ang pagkadismaya dito, hindi galit, kundi pagkadismaya. Mas masakit iyon. Ang galit ay lilipas, ngunit ang pagkadismaya ay mananatili. Isang permanenteng mantsa sa kung sino siya sa paningin nito. Sa pagsusulit na yon, bumagsak ka. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. At sa unang pagkakataon, naintindihan niya. Hindi ito tungkol sa pera o sa posisyon.
Ito ay isang pagsusulit ng pagkatao at nabigo siya sa pinakamalalang paraan. Iginuhit niya ang kanyang paningin sa paligid ng kanyang silid. Ang kanyang walk-in closet ay puno ng mga designer bags at sapatos. Ang kanyang aparador ay puno ng mga alahas. Lahat ng bagay na pinaghirapan niyang makuha, lahat ng bagay na akala niya ay nagbibigay sa kanya ng halaga. Ngayon ay parang mga basura, mga walang buhay na bagay sa isang walang buhay na silid. Walang halaga. Katulad niya, umupo siya sa gilid ng kanyang kama, napapaligiran ng karangyaan, ngunit pakiramdam niya ay nasa pinakamababang punto na ng kanyang buhay. Ito ang tore na itinayo niya para sa kanyang sarili. Isang tore ng ambisyon at pagmamataas. At ngayon, nagiba na ito at siya ay nasa ilalim ng mga guho. Sa gitna ng nakakabinging katahimikan, biglang nag-ring ang kanyang telepono. Isang hindi pamilyar na numero. Nag-atubili siya, ngunit sa huli ay sinagot din. Hello? Ang boses niya ay paos. Ma'am? Ma'am Sinag? Isang boses ng isang matandang babae ang narinig niya, nanginginig at puno ng pag-aalala. Ito ay si Manang Lorna, isa sa mga pinakamatagal na kasambahay sa Hacienda Luntian Puso. Manang Lorna, paano niyo nakuha ang numero ko? Humingi po ako ng tulong sa driver ninyo, ma'am. Kumusta na po kayo? Labis po ang aming pag-aalala. Ang simpleng tanong na yon, isang tanong na hindi man lang tinanong ng sarili niyang ina, ay nagpabagsak sa huling pader na nagpapatatag sa kanya. Isang luha ang tumulo mula sa kanyang mata. Pasensya na po kayo sa nagawa ko, Manang, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Hindi ko po sinasadya. Alam ko po, ma'am. Alam ko po. Sagot ni Manang Lorna, ang boses ay puno ng awa. Huminga ito ng malalim. Ma'am Sinag, kaya po ako tumawag dahil may kailangan po kayong malaman. Ano po iyon? Yung mangkok po. Yung nabasag ninyo. Narinig ni Sinag ang pagsinghot sa kabilang linya. Hindi lang po yun basta mangkok, Ma'am Sinag. Iyon po. Iyon po ang kauna-unahang bagay na binili ni Don Ignacio para kay Doña Diwa. Gamit ang pinakaunang sahod na pinagsaluhan nilang dalawa noong nagsisimula pa lang sila. Noong wala pa ang hasyenda at isang maliit na bukid pa lang ang meron sila. Iyon po ang simbolo ng pag-ibig nila, ng kanilang simula. Bawat salita ni Manang Lorna ay parang isang karayom na tumutusok sa puso ni Sinag. Ang bigat ng kanyang kasalanan ay biglang naging 10 beses na mas mabigat. Hindi lang isang pamana ang winasak niya. Winasak niya ang isang sagradong alaala ng pag-ibig. Iyon po ang pundasyon ng lahat ng meron sila ngayon. Patuloy ni Manang Lorna, tuluyan ng umiiyak. Kaya po ganoon na lang ang lungkot ni Donya. Dahil parang binasag niyo po ang puso ng Hacienda Luntian Puso. Ang telepono ay bumagsak mula sa nanginginig na kamay ni Sinag. Ang mga salita ni Manang Lorna ay parang isang malakas na sampal na gumising sa kanya mula sa isang mahabang masamang panaginip. Parang binasag niyo po ang puso ng Hacienda Luntian Puso. Sa buong buhay niya, ang kasalanan ay isang konsepto na malayo sa kanya. Mayroon siyang mga pagkakamali. Oo. Ngunit ang mga iyon ay kadalasang tungkol sa pagsusuot ng maling damit sa isang party o pagsasabi ng maling bagay sa maling tao. Mga pagkakamaling panlabas. Ngunit ito ay iba. Ito ay isang kasalanang tumagos hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang kasalanan laban sa pag-ibig, sa alaala, sa isang bagay na dalisay at sagrado. Sa unang pagkakataon sa kanyang marangyang buhay, nakaramdam si Sinag ng tunay at malalim na pagsisisi. Hindi dahil sa nawala niyang kasintahan o sa kinabukasang gumuho. Ito ay isang sakit na purong nagmumula sa kaalamang nakasakit siya ng lubos, na winasak niya ang isang bagay na hindi na kailanman mapapalitan. Tumingin siya sa kanyang walk-in closet. Ang kanyang mga mata ay napadako.
sa isang partikular na estante. Doon, nakadisplay na parang isang tropeo, ay ang pinakamahal niyang handbag, isang limited edition na piraso na nagkakahalaga ng isang maliit na kotse. Ito ang simbolo ng lahat ng kanyang pinaniniwalaan noon. Estado, eksklusibidad at yaman. Ngayon, tila isa itong insulto. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Mabilis, tiyak, at hindi na mababago. Kinuha niya ang bag. Ang mamahaling katad ay malamig sa kanyang mga kamay. Hindi na siya nag-abala pang magpalit ng damit. Lumabas siya ng kanyang silid. Nilagpasan ang kanyang inang galit pa rin sa sala. At dire-diretsyong lumabas ng bahay. Nagpahatid siya sa driver sa isang lugar na hindi niya kailanman naisip na pupuntahan. Isang sanglaan sa isang abalang kalye sa Maynila. Ang amoy ng alikabok at lumang papel ay sumalubong sa kanya. Tiningnan siya ng lalaki sa likod ng rehas na bakal. Mula ulo hanggang paa, halata ang pagtataka sa kanyang mamahaling bestida at sa dala niyang bag. "Ibebenta ko to," sabi ni Sinag. Ang boses ay matatag habang inilalapag ang bag sa counter. Sinuri ng lalaki ang bag, ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang brand. "Sigurado ka, ma'am? Original to, malaki ang halaga." "Alam ko," sagot ni Sinag. "Kailangan ko ng pera." Ang proseso ay mabilis. Ang mga papeles ay pinirmahan. Isang makapal na sobre ng pera ang iniabot sa kanya. Habang hawak niya ang pera, wala siyang naramdamang tuwa o ginhawa. Ang tanging naroon ay ang bigat ng kanyang misyon. Hindi niya ito gagamitin para sa mga utang ng kanyang pamilya. Hindi niya ito gagamitin para sa sarili niya. Ito ay para sa isang bagay na mas mahalaga. Sa sumunod na mga araw, ginawa ni Sinag ang isang bagay na hindi pa niya nagagawa dati. Naglakad siya. Naglakad siya sa mga eskinita ng Quiapo, sa mga tindahan ng antigong kagamitan, sa mga sulok kung saan nag-aayos ang mga matatandang artesano ng mga sirang bagay. Ang kanyang mga paa, na sanay sa malalambot na karpet at makikintab na sahig, ay napuno ng alikabok. Ipinakita niya sa kanila ang isang litrato ng basag na mangkok na kinuhanan niya mula sa isang lumang libro. "Paano po ito aayusin?" tanong niya sa bawat isa. Karamihan ay umiling. "Wala nang pag-asa yan, Hija. Itapon mo na lang. Bumili ka na lang ng bago." Ngunit hindi siya sumuko hanggang sa isang maliit na paggawaan, isang matandang lalaki na may makapal na salamin at mga kamay na puno ng kalyo ang tumitig ng matagal sa litrato. "May isang paraan," sabi nito. "Isang sinaunang sining mula sa Japan. Kintsugi ang tawag dito." "Kintsugi? Hindi namin ito itinatago," paliwanag ng matanda. "Pinapakita namin ang mga lamat. Ang mga basag na piraso ay pinagdudugtong gamit ang isang espesyal na pandikit na may halong ginto. Ang paniniwala ay nagiging mas maganda at mas matibay ang isang bagay dahil sa kanyang mga sugat." Ang mga salitang iyon ay tumama kay Sinag. Mas maganda dahil sa kanyang mga sugat. "Turuan niyo po ako," pakiusap niya. Ang boses ay puno ng pagsusumamo. At doon, sa isang maalikabok na eskinita, nagsimula ang kanyang pag-aaral. Binili niya ang mga materyales na kailangan. Binigyan siya ng matanda ng isang sirang plato para pagpraktisan. Ang kanyang unang pagsubok ay isang ganap na sakuna. Ang pandikit ay dumikit sa kanyang mga daliri. Ang mga piraso ay hindi magkasya ng maayos. Ang kanyang mga kamay, na sanay lamang sa paghawak ng mga tasa ng tsaa at panulat, ay naging magaslaw at nanginginig. Ang gintong pulbos ay kumalat sa mesa, isang magandang gulo na sumasalamin sa gulo sa loob niya. Ngunit sa bawat pagkabigo, hindi siya tumigil. Nandoon pa rin ang determinasyon. Bawat piraso ng sirang plato na sinusubukan niyang ayusin ay parang isang piraso ng kanyang sariling basag na pagkatao na sinusubukan niyang buuin muli. Isang hapon,
Habang abala siya sa paglilinis ng isang piraso ng seramika sa labas ng maliit na pagawaan, isang itim na sasakyan ang dumaan sa kabilang kalye, naipit sa trapiko. Sa loob nito, si Amihan Luwalhati na nasa Maynila para sa isang pulong ay naiinip na tumingin sa labas ng bintana. At pagkatapos, nakita niya ito. Sa una, hindi siya makapaniwala. Kinusot niya ang kanyang mga mata. Isang babae, nakatali ang buhok, may kaunting dumi sa pisngi, nakayuko sa isang maliit na bangko. Matiyaga siyang nakikinig sa isang matandang lalaki habang maingat niyang pinupunasan ng isang piraso ng sirang gamit. Ang damit nito ay simple. Ang postura nito ay mapagkumbaba. Ngunit ang muka, walang duda. Ito si Sinag. Si Sinag de la Torre, ang babaeng nakilala niya sa mga mararangyang pagtitipon, ang babaeng laging napapaligiran ng karangyaan, ay narito ngayon sa isang eskinita sa Quiapo. Nag-aaral ng isang halos nakalimutang sining. Hindi maintindihan ni Amihan ang kanyang nakikita. Ang imahe ay napakalayo sa babaeng nagwasak ng pamana ng kanyang pamilya. Isang pagtataka ang umusbong sa kanyang puso, kasabay ng isang emosyon na hindi niya pa kayang pangalanan. Bumusina ang mga sasakyan, umusad ang trapiko, ngunit ang imahe ni Sinag, na seryosong nakatutok sa kanyang gawain, ay naiwan, nakaukit sa isipan ni Amihan. Ang biyahe pabalik sa Hacienda Luntian Puso ay napuno ng isang nakabibinging katahimikan, ngunit sa isipan ni Amihan, maingay. Naguunahan ang mga imahe, nagbabanggaan ang mga emosyon, ang mukha ng kanyang inang puno ng kalungkutan, ang mga basag na piraso ng porselana sa sahig, at ang pinakabago, ang pinakanakakagulo sa lahat, ang imahe ni Sinag sa isang eskinita sa Quiapo. Marumi ang pisngi, simple ang damit, matiyagang nag-aaral mula sa isang matandang artesano. Ang dalawang imahe ni Sinag ay hindi magkatugma. Ang babaeng mayabang na humamak sa kanyang ina ay hindi kapareho ng babaeng mapagkumbabang nakayuko sa isang sirang plato. Alin sa dalawa ang totoo? O posible bang pareho silang totoo? Ang pagkalitong ito ay sumasabay sa bawat kilometrong tinatahak ng sasakyan, isang tanong na walang sagot. Nang sa wakas, ay makarating siya sa hasyenda. Isang kakaibang bigat ang sumalubong sa kanya. Ang hangin ay tila mas mabigat. Ang karaniwang sigla ng mga manggagawa ay tila bahagyang humina. Pumasok siya sa bahay at agad na hinanap ang kanyang ina. Natagpuan niya ito sa parehong lugar, sa sala. Nakaupo sa paborito nitong silya malapit sa bintana. Nakatingin ito sa labas, sa hardin ng mga rosas na dati ay personal nitong inaasikaso araw-araw. Ngunit ngayon, nakatingin lang ito. Ang mga mata nito ay naroon. Ngunit ang diwa, ang kaluluwa nito, ay tila nasa ibang lugar. Inay, tawag ni Amihan. Marahang hinawakan ang balikat nito. Bahagyang nagulat si Doña Diwa na parang nagising mula sa isang malalim na pag-iisip. Isang pilit ng ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Nakabalik ka na pala, anak. Kumusta po ang pakiramdam ninyo? Tanong niya, umupo sa tabi nito. Mabuti lang ako. Huwag mo akong alalahanin. Ngunit hindi naniwala si Amihan. Nakikita niya ang pangangayayat nito, ang kawalan ng kulay sa mga pisngi nito. Kinabukasan, ipinatawag niya ang doktor ng kanilang pamilya. Matapos ang pagsusuri, kinausap siya ng doktor ng sarilinan. Malusog naman ang katawan niya, Amihan, sabi ng doktor. Walang problema sa pisikal, pero ang puso niya humihina. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa matinding emosyonal na dagok. Parang may bahagi sa kanya na sumuko na. Ang mga salitang yon ay parang mga pako na bumaon sa dibdib ni Amihan. Ang galit niya kay Sinag ay muling nag-alab. Ito ang resulta ng ginawa niya. Ang kayabangan niya ay unti-unting pumapatay sa pinakamahalagang tao sa buhay niya. Sinubukan ni Amihan na ibuhos ang kanyang sarili sa trabaho.
Nagpunta siya sa mga bukirin, kinausap ang mga magsasaka, sinuri ang mga libro ng hasyenda. Ngunit kahit saan siya magpunta, sumusunod ang mga imahe. Nakikita niya ang mga kamay ng kanyang ina na maingat na nag-aalaga sa mga rosas at pagkatapos ay ang mga kamay ni Sinag na marumi habang nag-aayos ng sirang plato. Bakit niya ginagawa iyon? Para saan? Isa na namang palabas, isang paraan para makuha muli ang kanyang simpatsya. Ngunit ang itsura nito sa Quiapo, walang pagkukunwari doon. Mayroong isang bagay na totoo sa konsentrasyon sa mga mata nito, isang bagay na dalisay sa kanyang determinasyon. Ang pagkalito ay bumabalik, mas malakas, mas nakakainis. Isang gabi, hindi siya makatulog. Nagtungo siya sa lumang aklatan ng kanyang ama, isang lugar na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Habang nakaupo sa lumang silyang katad, ang kanyang mga mata ay napadako sa isang aparador na puno ng mga lumang photo album. Kinuha niya ang isa sa pinakaluma. Maalikabok na ito. Dahan-dahan niyang binuklat ang mga pahina, mga larawang kupas ng kanyang pagkabata, ng mga piyesta sa hasyenda. At pagkatapos, natigilan siya sa isang partikular na litrato, ang kanyang mga magulang. Mga bata pa, nakangiti mula tainga hanggang tainga. Nakatayo sila sa harap ng isang maliit na kubo, bago pa man maitayo ang malaking bahay. At sa pagitan nila, hawak-hawak ni Doña Diwa na parang isang tropeo ay ang mangkok. Buo pa, makintab, isang simpleng bagay, ngunit sa larawan, ito ang sentro ng kanilang mundo. Ang simbolo ng kanilang pag-asa. Isang matinding kirot ang naramdaman ni Amihan sa kanyang dibdib. Ang sakit ng pagkawala ay bumalik. Mas matindi pa, ito ang nawala sa kanila. Ito ang winasak ni Sinag. Muling umakyat ang galit. Dapat ay galit lang ang nararamdaman niya. Dapat ay simple lang. Ngunit bakit bumabalik pa rin ang imahe ni Sinag sa Quiapo? Bakit may isang maliit na bahagi sa kanya na umaasang may mas malalim na dahilan sa ginagawa nito? Sa labas, biglang kumulog. Ang kalmadong gabi ay biglang binasag ng malakas na buhos ng ulan. Humangin ng malakas, hinahampas ang mga bintana ng aklatan. Tila ang kalikasan ay nakikidalamhati sa gulo sa kanyang puso. Bigla, isang malakas na sigaw ang narinig niya mula sa labas ng aklatan. Sir Amihan! Sir Amihan! Tulong! Ang boses ni Manang Lorna, puno ng takot. Mabilis na tumakbo si Amihan palabas. Nakita niya si Manang Lorna sa paanan ng hagdanan, nanginginig. At sa sahig, nakahandusay at walang malay, ang kanyang ina. Inay! Ang bawat salita ni Manang Lorna sa kabilang linya ay parang isang suntok sa sikmura ni Sinag. Nasa ospital po si Doña Diwa. Isinugod po kanina, bigla na lang pong nawalan ng malay. Ang pakiramdam ng pagkakasala ay bumaha sa kanyang sistema. Mas malakas, mas nakakalunod kaysa sa kahit anong naramdaman niya dati. Hindi na ito simpleng pagsisisi. Ito ay isang malamig at matalim na katotohanan. Siya ang dahilan. Ang kanyang mga salita, ang kanyang kayabangan, ang basag na mangkok. Lahat ng yon ay parang lason na, unti-unting pumatay sa sigla ng isang mabuting babae. Saang ospital po siya? Tanong ni Sinag. Ang boses ay nanginginig, ngunit may biglaang determinasyon. Pagkatapos makuha ang pangalan ng ospital, sa Baryo Payapa, isang bagay ang naging malinaw sa isip ni Sinag. Hindi na siya maaaring manatili lang dito, magdalamhati, sa kanyang kwarto. Ang pagsisisi na walang gawa ay walang kwenta. Tumayo siya. Ang mga mata ay namumula pa rin, ngunit ang kilos ay tiyak na. Dumiretso siya sa kusina, isang lugar na bihira niyang puntahan. Binuksan niya ang ref. Ang kanyang isip ay nagtatrabaho ng mabilis. Ano ang magagawa niya? Ano ang maibibigay niya? Naalala niya ang isang kwento ni Manang Lorna noon tungkol sa kung paano paborito ni Doña Diwa ang mainit na lugaw
na may maraming luya tuwing umuulan. Isang simpleng pagkain, isang pagkaing nagbibigay ginhawa. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, si Sinag de la Torre ay nagluto. Ang proseso ay isang gulo. Hindi niya alam kung gaano karaming bigas ang ilalagay. Muntik na niyang masunog ang bawang. Nahiwa niya ang kanyang daliri habang nagbabalat ng luya. Ngunit sa bawat pagkakamali, mas lalo lang siyang nagiging determinado. Habang hinahalo niya ang lugaw, ang bawat ikot ng sandok ay parang isang panalangin, isang pakiusap. Sana gumaling po siya. Patawarin niyo po ako. Sana maging maayos ang lahat. Nang sa wakas ay maluto ito, maingat niya itong inilagay sa isang thermal container. Nagmamadali siya niyang umakyat sa kanyang silid upang magbihis. Pinili niya ang pinakasimpleng damit na mayroon siya, isang lumang maong at isang puting t-shirt. Pagbaba niya, hinarang siya ng kanyang ina sa may pintuan. At saan ka pupunta? Tanong ni Senyora Imelda. Ang mga mata ay matalim. Pupunta po ako sa probinsya, sagot ni Sinag, hindi tumitingin ng diretso sa mata nito. Ano? Para ano? Para lalo pang ipahiya ang sarili mo? Ang pamilya natin? Tapos na, Sinag. Huwag ka nang gumawa ng isa pang eksena. Sa sandaling iyon, isang bagay sa loob ni Sinag ang nagbago. Ang dating takot sa kanyang ina ay nawala. Napalitan ng isang kalmadong tapang. Tumingin siya ng diretso sa mata ni Senyora Imelda. May sakit po si Doña Diwa, Mami, at kasalanan ko. Kailangan kong pumunta doon. Wala akong pakialam sa matandang iyon. Ang isipin mo ay ang ating sitwasyon. Tapos na po akong isipin yan, sabi ni Sinag. Ang boses ay mahinahon ngunit pinal. May mga bagay na mas mahalaga kaysa sa pera. Nilagpasan niya ang kanyang ina na naiwang nakatulala at hindi makapaniwala. Hindi na siya nagpahatid sa driver. Dumiretso siya sa terminal ng bus. Ang pagpasok sa bus ay parang pagpasok sa ibang mundo. Ang siksikan ng mga tao, ang ingay, ang init. Ito ang mundo na palagi niyang iniiwasan. Ngunit ngayon, habang nakaupo siya sa tabi ng bintana, yakap-yakap ang lalagyan ng lugaw, naramdaman niya ang isang kakaibang kapayapaan. Walang tumitingin sa kanya. Isa lang siyang ordinaryong pasahero, isang anino sa karamihan. At sa pagiging ordinaryo, natagpuan niya ang isang uri ng kalayaan. Pagkatapos ng mahabang biyahe, nakarating siya sa Baryo Payapa. Ang amoy ng basang lupa, pagkatapos ng ulan, ay sumalubong sa kanya. Nagtanong-tanong siya hanggang sa matagpuan ang maliit na ospital ng bayan. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ng ospital ay mabigat. Ang amoy ng antiseptic, ang katahimikan na binabasag lamang ng mahihinang pag-ubo. Huminto siya sa information desk, nanginginig na tinanong ang kwarto ni Doña Diwa Luwalhati. Nang makarating siya sa tamang palapag, nakita niya ito kaagad. Nakatayo sa labas ng isang silid, nakasandal sa pader. Ang mukha ay gusot sa pag-aalala at pagod. Si Amihan. Nag-angat ito ng tingin nang maramdaman ang kanyang pagdating. Ang pagod sa mga mata nito ay mabilis na napalitan ng pagkabigla at pagkatapos ng isang malamig at matigas na galit. Mabilis itong lumapit at hinarangan ang kanyang daan. Ang boses nito ay isang pabulong na sigaw, puno ng hinanakit. Bakit ka nandito? Hindi makasagot si Sinag. Ang lahat ng tapang na inipon niya ay biglang nawala sa ilalim ng tingin nito. Itinaas na lang niya ng bahagya ang daladalang container, isang tahimik na alay. Wala kang karapatang mapunta dito, sabi ni Amihan. Ang mga salita ay tila mga yelo. Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo, Amihan, please, umalis ka na, bago pa lalong lumala ang lahat. Ngunit bago pa makasagot si Sinag, bago pa tuluyang masira ang kanyang puso, biglang bumukas ang pinto ng silid sa likod ni Amihan. Isang nurse ang lumabas. Ang mukha ay puno ng pagmamadali at panik. Sir Amihan! Sir! Sigaw ng nurse,
Hindi napapansin si Sinag. Kailangan po kayo ng doktor. Tumataas po ang presyon ni Ma'am Diwa. Ang mga sumunod na oras ay isang malabong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari para kay Amihan. Ang mga doktor na nagmamadaling pumasok at lumabas, ang tunog ng mga aparato, ang pamilyar na amoy ng ospital na nagpapaalala sa kanya ng huling mga araw ng kanyang ama. Sa gitna ng lahat ng kaguluhang iyon, ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ng kanyang ina. Nang sa wakas ay lumabas ang doktor at sinabing stable na si Doña Diwa. Isang alon ng ginhawa ang bumalot sa pagkatao ni Amihan na halos nagpabagsak sa kanyang mga tuhod dahil sa pagod. Nakaligtas siya. Ang kanyang ina ay makakaligtas. Nang bumalik ang kanyang lakas, bumalik din ang alaala ng kung sino ang nasa labas. Si Sinag. Naglakad siya palabas ng silid. Handa nang itaboy itong muli. Handa nang ibuhos dito ang lahat ng kanyang takot at galit. Ngunit ang nakita niya ay nagpatigil sa kanya. Si Sinag ay nakaupo sa isang sulok ng pasilyo, sa isang upuang plastik. Hindi siya umiiyak. Nakayuko lang siya. Ang mga kamay ay magkadaop sa kanyang kandungan na para bang nagdarasal. Ang dala niyang lalagyan ng lugaw ay nasa sahig sa tabi niya. Hindi nagalaw. Mayroong isang bagay sa kanyang katahimikan, sa kanyang paghihintay, na hindi nagpapakita ng pagkukunwari. Ito ay isang pananahimik ng isang taong tumatanggap ng anumang kaparusahan. Pagod na si Amihan para makipagtalo pa. Pagod na ang kanyang puso, pagod na ang kanyang isip. Nakaligtas siya. Sabi niya, ang boses ay magaspang. Isang malalim na hininga ng ginhawa ang pinakawalan ni Sinag. Ang tensyon sa kanyang mga balikat ay tila nabawasan. Dahan-dahan siyang tumingala. Ang mga mata ay namumugto. Salamat sa Diyos. Pwede ka nang umuwi, sabi ni Amihan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mga salita ay walang kasing talim tulad ng kanina. Umiling si Sinag. Hindi ako aalis. Hindi hanggat hindi ko nalalaman na ligtas na talaga siya. Tinitigan siya ni Amihan. Sinubukan niyang hanapin ang Sinag na nakilala niya. Ang babaeng mapagmataas. Ang babaeng laging may gustong patunayan. Ngunit wala siyang makita, kundi isang babaeng puno ng pagsisisi at pag-aalala. Isang desisyon na labag sa kanyang kalooban at luhika ang nabuo sa kanyang isipan. Sige, sabi niya, ikinagulat maging ang sarili. Maari kang manatili, pero may isang kondisyon. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Huwag kang lalapit sa nanay ko. Huwag kang papasok sa kanyang silid. Huwag mo siyang kakausapin. Mananatili ka sa hasyenda, pero malayo sa kanya. Malinaw ba? Tumango si Sinag nang walang pag-aalinlangan. Ang mga mata ay puno ng pasasalamat. Opo, malinaw po. Salamat, Amihan. Sa mga sumunod na araw, habang unti-unting lumalakas si Doña Diwa sa ospital, isang kakaibang routine ang nabuo sa hasyenda. Luntian puso. Si Sinag, sa ilalim ng maingat na pagbabantay ni Amihan, ay nanirahan sa isang maliit na guest room at nagsimula siyang magtrabaho. Walang nag-utos sa kanya. Walang nagsabi sa kanya kung ano ang dapat gawin. Ngunit bawat umaga, gumigising siya bago pa sumikat ang araw. Ang unang beses na nakita siya ni Amihan sa kusina, inaasahan niyang maririnig ang reklamo ng mga kasambahay. Ngunit sa halip, nakita niya si Sinag na nagluluto ng almusal para sa kanila. Mga simpleng pagkain, sinaangag, itlog, tuyo. Ang mga kasambahay na noong una ay puno ng pagdududa ay nagsimulang bumulong sa isa't isa. Masarap pala siyang magluto. Isang hapon, umuwi si Amihan mula sa bukid at nakita niya si Sinag sa hardin. Sa hardin ng mga rosas ng kanyang ina. Napatiim ang kanyang bagang, handang sawayin ito. Ngunit natigilan siya. Si Sinag ay hindi naguutos. Siya mismo ay nakaluhod sa lupa. Maingat na binubunot ang mga damo sa paligid ng mga halaman. Ang mamahalin niyang mga kamay noon
ay may bahid na ng lupa. Ang pawis ay tumutulo sa kanyang noo, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng konsentrasyon. Pinanood siya ni Amihan mula sa malayo, mula sa bintana ng aklatan. Pinanood niya kung paano nito tinutulungan si Manang Lorna sa paglalaba, kung paano nito nililinis ang mga antigong muebles nang may pag-iingat na hindi niya kailanman nakita dito dati. Hindi ito humihingi ng tawad gamit ang mga salita. Ang bawat kilos niya, bawat butil ng pawis ay ang kanyang serbisyo ng pagsisisi. Ang pagbabago ay hindi ka panipaniwala at nakakatakot dahil sa bawat araw na lumilipas, ang pader ng galit sa puso ni Amihan ay unti-unting nagkakalamat. Isang gabi, nang hindi na naman siya makatulog, naglakad-lakad siya sa loob ng bahay. Ang buong hasyenda ay tahimik. Napadaan siya sa guest room kung saan tumutuloy si Sinag. Bahagyang nakaawang ang pinto. Isang maliit na ilaw mula sa lampara ang nanggagaling sa loob. Dahil sa kuryosidad, sumilip siya at ang nakita niya ay nagpahinto sa kanyang paghinga. Nakaupo si Sinag sa sahig, sa liwanag ng isang maliit na ilaw. Sa harap niya, sa ibabaw ng isang malinis na tela, ay nakakalat ang mga piraso ng basag na mangkok. Ngunit hindi lang iyon. Sa kanyang mga kamay ay may hawak siyang maliliit na kasangkapan. Maingat, matiyaga, at may konsentrasyon na parang isang siruhano. Pinagdudugtong niya ang mga piraso. Sa tabi niya ay isang maliit na lalagyan ng gintong pulbos, kintsugi. Napanood niya kung paano nito maingat na nilalagyan ng pandikit ang isang gilid, idinikit ang isa pang piraso, at hinintay itong matuyo bago ilagay ang susunod. Ang kanyang mga kilos ay puno ng paggalang. Isang paggalang na wala doon nung araw na winasak niya ito. Pinapanood niya ang isang tao na hindi lang inaayos ang isang sirang bagay, kundi sinusubukang pagalingin ang isang sugat na siya mismo ang gumawa. Tahimik na isinara ni Amihan ang pinto at bumalik sa kanyang silid. Ang galit sa kanyang puso ay halos wala na. Ang natitira na lang ay isang malalim, nakakalitong pagtataka. Makalipas ang isang linggo, pinayagan na ng doktor na umuwi si Doña Diwa. Ang hasyenda ay puno ng isang tahimik na saya. Inihanda ni Amihan ang silid ng kanyang ina. Tinitiyak na komportable ito. Si Sinag, gaya ng napag-usapan, ay nanatili sa kusina, malayo sa paningin. Isang hapon, pagkatapos ng ilang araw na pamamahinga, nagising si Doña Diwa mula sa kanyang pagkakatulog. Dahan-dahan siyang bumangon at naglakad patungo sa bintana na kung saan tanaw ang kanyang minamahal na hardin. Si Amihan, na papunta sana sa silid para tingnan ang kanyang ina, ay natigilan sa may pintuan. Nakita niyang nakatingin ang ina sa labas. Sinundan niya ang tingin nito. Doon, sa gitna ng mga rosas, nakaluhod si Sinag. Maingat na tinatanggal ang mga tuyong dahon sa isang halaman. Hindi nito alam na pinapanood siya. Biglang humangin ng bahagya at itinaas ni Sinag ang kanyang ulo upang punasan ng pawis sa kanyang noo. Sa sandaling iyon, ang kanyang mga mata ay napadako sa bintana ng silid. Nagkatagpo ang mga mata nila ni Doña Diwa. Ang oras ay tila huminto. Walang nagsalita, walang gumalaw. Sa pagitan ng salamin ng bintana, isang tahimik na pagtatagpo ang naganap. Sa pagitan ng babaeng nasaktan at ng babaeng nagsisisi. Mula sa bintana ng kanyang silid, pinanood ni Doña Diwa ang pagbabago ng kanyang hardin. Ang mga rosas ay tila mas masigla, ang mga damo ay wala na, at ang lupa ay halatang inalagaan ng mabuti, at alam niya kung sino ang may gawa nito. Sa loob ng mahigit isang linggo, pinanood niya si Sinag mula sa malayo. Nakita niya ang bawat butil ng pawis, ang bawat kalyo na nabubuo sa mga kamay nito. Nakita niya ang pagbabago, isang pagbabagong totoo at hindi maikakaila. Ang pagmamataas sa mga mata ng dalaga ay napalitan ng isang kalmadong pagpapakumbaba. Ang kayabangan sa bawat kilos ay napalitan ng isang tahimik na serbisyo. Ngunit sa bawat pagbabagong nakikita niya,
isang kirot pa rin ang nananatili sa kanyang puso. Ang pagpapatawad, natutunan niya, ay hindi isang pinto na bigla na lang bubuksan. Ito ay isang sugat na kailangang gumaling ng dahan-dahan. At ang presensya ni Sinag sa hasyenda, kahit gaano pa ito katahimik, ay parang isang palaging paalala sa sugat na yon. Huminga siya ng malalim. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Isang desisyon na kasing sakit para sa kanya, tulad ng alam niyang magiging sakit nito para sa dalaga. Manang Lorna, tawag niya sa kasambahay na nag-aayos ng kanyang higaan. Po, Doña Diwa? Pakitawag mo si Sinag. Sabi niya, ang boses ay mahinahon, ngunit may bigat. Gusto ko siyang makausap sa sala. Ang balita ay mabilis na kumalat sa buong kabahayan. Ang pagtatagpo? Ang huling paghuhusga. Nakarating ito kay Sinag habang nagpupunas siya ng mga lumang muebles. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Ito na yon. Kinakabahan, ngunit may pagtanggap sa kanyang puso. Nagtungo siya sa sala. Nakaupo si Doña Diwa sa paborito nitong silya. Ang kanyang postura ay tuwid at marangal. Kalmado ang kanyang mukha, ngunit ang mga mata nito ay naglalaman ng isang karagatan ng mga emosyon. Maupo ka, Hija, sabi nito. Umupo si Sinag sa silyang nasa tapat niya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa kanyang kandungan. Nakikita ko ang lahat ng iyong ginagawa, simula ni Doña Diwa. Ang iyong pagsisikap, ang iyong pagsisisi, at pinasasalamatan ko yon. Isang maliit na kislap ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Sinag. Ngunit, patuloy ng matanda at ang kislap na yon ay agad na namatay. Kailangan mong maintindihan, Sinag, ang binasag mo noong araw na yon ay hindi lang isang mangkok. Iyon ay ang pundasyon ng pamilyang ito. Ang alaala ng pag-ibig na bumuo sa lahat ng nakikita mo ngayon. Ang bawat lamat sa porselanang yon ay isang sugat sa aking puso. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa mga mata ni Sinag. Patawad po, patawad po. Ito lang ang tanging salitang kaya niyang bigkasin. Tumango si Doña Diwa, isang malungkot na ngiti, ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang pagpapatawad ay isang mahabang proseso, Hija, at para magsimula iyon, para magsimula ang tunay na paghilom, kailangan ng kapayapaan. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Sinag. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit hindi na mababali. Kailangan mong umalis sa hasyenda. Ang mga salita ay bumaon kay Sinag na parang isang punyal. Ang lahat ng kanyang pagod, lahat ng kanyang pag-asa, lahat ay gumuho sa isang pangungusap. Ngunit sa gitna ng sakit, naintindihan niya, ito ang kabayaran. Ito ang nararapat. Tumango siya. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Naiintindihan ko po, sabi niya. Ang boses ay basag. Gagawin ko po. Salamat po sa lahat. Samantala, sa opisina ng hasyenda, si Amihan ay abala sa mga papeles nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang tawag mula sa kanyang abogado sa Maynila. Amihan, may problema tayo. Bungad ng abogado, ang boses ay seryoso. Natatandaan mo si Ricardo Valdez, ang kalaban mo sa negosyo? Oo, anong meron sa kanya? Nalaman kong binili niya ang lahat ng malalaking utang ng pamilya De La Torre, sabi ng abogado. At ginagamit niya iyon ngayon para puwersahin sila. Ang masama pa, ang hinihingi niyang kapalit ay hindi pera. Ang gusto niya ay ang parte ng lupa ng hasyenda ninyo na nasa tabi ng ilog, ang pinakamatabang lupa ninyo. Nanigas si Amihan sa kanyang kinauupuan, ang pamilya ni Sinag, ang mga utang nila. At ngayon, ang kinabukasan ng hasyenda ang nakataya. Ang pagdating ni Sinag ay hindi lang nagdulot ng sakit sa puso. Nagdala rin ito ng isang panganib na maaaring sumira sa lahat ng kanilang pinaghirapan. Pagkatapos ng tawag, napasuntok si Amihan sa mesa.
Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Ang desisyon ng kanyang ina na paalisin si Sinag ay biglang nagkaroon ng panibagong bigat. Siguro nga ito ang tama. Siguro nga kailangan ng putulin ang lahat ng koneksyon sa pamilyang nagdala sa kanila ng kapahamakan. Nang gabing iyon, tahimik na inayos ni Sinag ang kanyang mga gamit. Kakaunti lang naman ang mga iyon. Isang maliit na bag. Habang isinasara niya ito, ang kanyang mga mata ay napadako sa isang kahon sa ilalim ng kama. Dahan-dahan niya itong kinuha at binuksan. Sa loob, nakabalot sa isang malambot na tela, ay ang mangkok. Halos buo na. Ang mga piraso ay pinagdugtong ng mga linya ng ginto, kumikinang sa ilalim ng ilaw ng lampara. Ito ay isang testamento ng kanyang pagsisisi. Ngunit huli na ang lahat. Umalis siya ng walang paalam. Dahan-dahan siyang naglakad sa mahabang daan palabas ng hasyenda, sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang bawat hakbang palayo ay parang isang karayom sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay nawala na sa kanya ang lahat. Muli. Ngunit sa pagkakataong ito, mas masakit. Dahil ang nawala sa kanya ngayon ay hindi isang pangarap ng kayamanan, kundi isang pag-asa ng pagbabago at kapatawaran. Nang malaman ni Amihan na nakaalis na si Sinag, isang kakaibang bigat ang kanyang naramdaman. Pumasok siya sa tahimik at bakanteng guest room. Walang bakas na naiwan, maliban sa isang bagay. Isang simpleng kahon na nakapatong sa ibabaw ng kama. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Inalis niya ang tela. At doon, sa kanyang mga palad, hinawakan niya ang mangkok. Hindi na ito ang basag na pamana na nakita niya sa sahig ng kusina. Ito ay isang bagay na bago. Isang obra maestra ng paghilom. Ang mga gintong lamat ay hindi nagtago sa pinsala. Sa halip, ipinagdiwang nito ang mga yon, ginawang bahagi ng kagandahan ng mangkok. Ito ay mas maganda, mas may kwento, mas may halaga. Dahil sa katotohanan ito ay nasira at muling binuno. At habang nakatitig siya sa mangkok, nakita niya hindi lang ang isang naayos na porselana. Nakita niya si Sinag. Ang biyahe ay pabalik sa Maynila sa pagkakataong ito ay iba. Wala nang pagmamadali, walang pagkataranta. Sa bawat kilometrong nilalakbay ng bus palayo sa Hacienda Luntian Puso, isang bahagi ng lumang Sinag de la Torre ang tila namamatay. Ngunit sa halip na kalungkutan, ang naramdaman niya ay isang kakaibang uri ng kalayaan. Wala na siyang inaasahan. Wala nang kailangang patunayan. Ang natitira na lang ay siya at ang daan sa hinaharap. Pagdating niya sa mansyon, sinalubong siya ng nakakabinging katahimikan. Nakita niya ang kanyang ina sa sala, nagbabasa ng isang magazine na tila walang nangyari. Ngunit nang makita siya nito, ang maskara ng pagkukunwari ay bumagsak. "Pumalik ka," sabi ni Senyora Imelda, hindi isang tanong, kundi isang pahayag na puno ng pagkadismaya. "Akala ko ba ay may natitira ka pang kahihiyan sa katawan?" Hindi sumagot si Sinag. Dumiretso siya sa kanyang silid at nagsimulang mag-impake ng ilang mga damit sa isang maliit na maleta. "Mga simpleng damit lang. Anong ginagawa mo?" tanong ng kanyang ina. Sumunod sa kanya. "Aalis na po ako." Mahinahong sagot ni Sinag. Hindi ito tinitingnan. "Aalis? At saan ka pupunta? Sa tingin mo ba ay may tatanggap pa sa'yo? Sinira mo na ang lahat." Biglang nagbago ang tono ni Senyora Imelda. Naging mas malambing ngunit puno ng panunulsol. "Pero may isa pang paraan. Nakausap ko ang mga Divilla. Interesado pa rin si Leandro sa'yo. Isang kasal at lahat ng problema natin ay mawawala." Doon na huminto si Sinag sa kanyang ginagawa. Dahan-dahan siyang lumingon at hinarap ang kanyang ina. Wala nang takot sa kanyang mga mata. Wala nang pagnanais na magpasikat. Ang naroon lang ay isang kalmadong katatagan. "Hindi po, Mami," sabi niya. "Tapos na po ako dyan." "Ano? Itatapon mo ang oportunidad na ito?
Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo? Ang mga utang po natin, patuloy ni Sinag, ang boses ay matatag, ay problema natin. Pero ang mga utang ko po mula ngayon, ako na po ang bahala. Pananagutan ko po ang sarili kong buhay. Isinara niya ang kanyang maleta. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang kanyang ina. Salamat po sa lahat, pero kailangan ko na pong hanapin ang sarili ko. Nilagpasan niya ito, iniwan ang isang babaeng hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Bumaba siya ng hagdan, lumabas ng pinto, at hindi na lumingon pa. Ang mga sumunod na linggo ay isang pagsubok sa kanyang bagong tuklas na katatagan. Tumuloy siya sa isang maliit na paupahang kwarto. Ang pera mula sa kanyang naibentang bag ay unti-unti nang nauubos. Nagsimula siyang maghanap ng trabaho. Pinuntahan niya ang mga kumpanyang dati ay hindi man lang niya papansinin. Nagpasa siya ng resume, pumila para sa mga interview. Maraming beses siyang tinanggihan, ngunit hindi siya sumuko. Isang araw, napadaan siya sa isang maliit at tahimik na art gallery sa isang sulok ng Makati. May nakapaskil sa bintana. Needed, gallery assistant. Pumasok siya, nakausap niya ang may-ari, isang matandang babae na may malumanay na ngiti. Walang tanong tungkol sa kanyang pamilya, sa kanyang background. Ang tanging tinanong ay kung mahal ba niya ang sining. Opo, sagot ni Sinag, at sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, naramdaman niyang totoo ang kanyang sinasabi. Natanggap siya. Ang trabaho ay simple. Mag-ayos ng mga painting, mag-asikaso ng mga kliyente, minsan ay magwalis ng sahig bago magsara. Ang sahod ay maliit, sapat lang para sa kanyang upa at pagkain, ngunit ang bawat sentimong natatanggap niya ay may bigat ng dignidad. Isang araw ng sweldo. Habang hawak ang kanyang unang sahod sa isang sobre, hindi niya napigilang mapangiti. Hindi ito kayang tumbasan ng alinman sa kanyang mga credit card noon. Ito ay kanya. Pinagpaguran niya. Sa gabi, pagkatapos ng trabaho, umuuwi siya sa kanyang maliit na kwarto. Ang katahimikan ay hindi na nakakatakot. Ito ay naging isang kaibigan. Dito, malaya siya. Ang pagiging napapaligiran ng sining araw-araw ay gumising sa isang bagay na matagal nang natutulog sa loob niya. Isang talento na iwinaksi niya dahil sabi ng kanyang ina ay wala itong patutunguhan. Isang hapon, gamit ang kaunting natirang pera, bumili siya ng isang sketchpad at isang set ng charcoal pencils. Nang gabing iyon, sa liwanag ng isang maliit na lampara, nagsimula siyang gumuhit. Sa una, ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit dahan-dahan, bumalik ang lahat. Ang pakiramdam ng uling sa kanyang mga daliri, ang paraan ng pagguhit ng mga anino, ang pagbuo ng isang imahe mula sa wala. Gumuhit siya ng isang hardin ng mga rosas. Gumuhit siya ng isang basag na mangkok na may mga gintong lamat. Dito, sa kanyang maliit na mundo, natagpuan niya ang kapayapaan. Ang bagong sinag ay hindi na isang sinag na nakakasilaw dahil sa karangyaan. Siya ay isang tahimik na liwanag, kontento sa sarili nitong init. Isang hapon, habang abala siya sa pag-aayos ng isang bagong dating na painting, tinawag siya ng may-ari ng gallery. Sinag, may tawag ka sa telepono. Nagtaka siya. Sino ang tatawag sa kanya dito? Marahil ay isang supplier. Lumapit siya sa telepono sa maliit na opisina. Hello? Sinag de la Torre speaking. Isang sandali ng katahimikan sa kabilang linya. At pagkatapos, isang boses na nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Isang boses mula sa buhay na akala niya ay tinalikuran na niya ng tuluyan. Ito si Amihan. Kumusta ka na? Hawak ni Amihan sa kanyang mga palad, ang binunong mangkok. Ang bawat lamat na pinuno ng ginto ay hindi na sugat sa kanyang paningin, kundi mga guhit ng isang mapa. Isang mapa na nagpapakita sa kanya ng daan,
na tinahak ni Sinag. Ang paglalakbay na yon, naintindihan niya ngayon, ay hindi para sa kanya. Hindi ito isang paraan para bawiin ang kanyang pag-ibig o ang kasunduan sa kasal. Ito ay isang paglalakbay papasok. Isang paglalakbay para ayusin ang sarili nitong basag na pagkatao. Ang bawat pirasong maingat na pinagdikit ay isang hakbang palayo sa pagiging Sinag de la Torre na kilala ng mundo at isang hakbang palapit sa pagiging sinag na siya lamang ang nakakaalam. Sa pag-unawang yon, nawala ang lahat ng natitirang galit at pagdududa sa puso ni Amihan. Ang natira na lang ay isang malalim na paghanga at isang nakakabagabag na pakiramdam ng responsibilidad. Kailangan niyang protektahan ang babaeng yon, hindi dahil sa kahinaan nito, kundi dahil sa katatagan na ipinakita nito. Kinabukasan, tumawag siya sa kanyang abogado. Ayusin mo ang isang pulong kasama si Ricardo Valdez at si Senyora Imelda de la Torre. Sabi niya, ang boses ay kalmado, ngunit may bakal na determinasyon. Sa lalong madaling panahon, ang pulong ay ginanap sa isang malamig at walang kaluluwang boardroom sa Makati. Si Ricardo Valdez, isang lalaking may mapanuyang ng ngiti, ay nakaupo sa kabilang dulo ng mesa na puno ng kumpiyansa. Sa tabi nito ay si Senyora Imelda. Ang postura ay matigas pa rin sa kabila ng kanilang desperadong sitwasyon. Magandang umaga, Amihan, bati ni Valdez na parang naglalaro lang. Naparito ka na pala para pag-usapan ang maliit nating problema. Walang maliit na problema, Ricardo. Sagot ni Amihan, diretsong nakatingin sa kanyang mga mata. At narito ako para ayusin ito. Ang kasunduan ay simple, sabi ni Valdez. Ikinumpas ang kamay sa kanyang abogado. Ang mga utang ng mga de la Torre ay babayaran ng isang piraso ng iyong lupa. Ang lupang yon ay mas mahalaga sa akin kaysa sa pera. At ano naman ang makukuha namin? Tanong ni Senyora Imelda. Ang boses ay puno ng pag-asa. Ngumiti si Amihan, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Senyora, sabi niya, binaling ang tingin sa ina ni Sinag. Bago tayo magpatuloy, may gusto lang akong linawin. Sa buong buhay ninyo, tiningnan ninyo ang inyong anak bilang isang puhunan. Isang magandang bagay na maaring ipagpalit para sa mas mataas na katayuan. Tama ba ako? Natigilan si Senyora Imelda. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Alam na alam ninyo, maring sabi ni Amihan. Ngunit ang hindi ninyo alam ay ang tunay na halaga ng inyong anak. Ang halaga niya ay hindi nasusukat sa mga pangalan na kaapelyido niya, kundi sa kanyang kakayahang bumangon mula sa wala. Habang kayo ay abala sa pagbebenta sa kanya, abala siya sa pagbuo ng kanyang sarili. Bumaling muli si Amihan kay Valdez. At ikaw, Ricardo, akala mo hawak mo ang lahat ng baraha. Isinenyas ni Amihan ang kanyang sariling abogado na naglapag ng isang manipis na folder sa mesa. Bago ako pumunta dito, ipinasuri ko ang lahat ng iyong mga pag-aari. At natuklasan ng aking mga tao ang ilang irregularidad. Isang malaking bahagi ng iyong lupain sa Batangas ay tila nakawala sa tamang proseso ng pagbili. Isang maling pirma lang, at lahat ng yon ay maaaring mawala sa iyo. Ang mapanuyang ngiti ni Valdez ay unti-unting nawala. Ito ang aking alok, sabi ni Amihan, nangingibabaw na ngayon sa buong silid. Kakansilahin mo ang lahat ng paghahabol mo sa lupa ng hasyenda. At ang utang ng mga de la Torre, aayusin ko. Hindi ko ito babayaran ng buo. Sa halip, mag-aalok ako ng isang plano ng pagbabayad na makatwiran at may dignidad, direkta sa mga bangko. At ano ang makukuha mo dito? Tanong ni Valdez. Ang boses ay nagpipigil ng galit. Kapayapaan. Simpleng sagot ni Amihan. Isang bagay na hindi mo kailanman maiintindihan. Walang nagawa si Valdez, kundi sumang-ayon. Naiwan si Senyora Imelda, natulala, talunan.
Hindi dahil sa nawalang pera, kundi dahil sa isang katotohanang isinampal sa kanyang mukha. Inayos ni amihan ang lahat nang hindi man lang kinailangan ang presensya ni Sinag. Ito ang kanyang paraan ng pagprotekta sa bagong buhay na sinimulan nito. Ang pag-aayos sa gulo ng nakaraan ay hindi na dapat maging pasanin nito. Pagkatapos ng pulong, hindi bumalik si amihan sa hasyenda. May isa pa siyang kailangang puntahan. Nagmaneho siya sa mga kalye ng Maynila. Ang kanyang puso ay may kakaibang kaba. Ipinark niya ang kanyang sasakyan sa tapat ng isang maliit na art gallery. Sa loob ng ilang sandali, nanatili lang siya sa loob ng kotse, pinapanood ang entrada. At pagkatapos, lumabas siya at dahan-dahang lumapit sa salaming bintana. At doon, nakita niya ito. Nakita niya si Sinag. Nakatayo siya sa gitna ng gallery, ang kanyang buhok ay nakapusod ng simple. May kausap siyang isang kliyente, isang matandang mag-asawa. Nakangiti siya, isang ngiting totoo, at walang pagkukunwari. Ang kanyang mga kamay ay masiglang ikinukumpas habang ipinapaliwanag niya ang isang painting sa pader. Ang kanyang mga mata ay kumikinang, hindi dahil sa refleksyon ng mga alahas, kundi dahil sa isang tunay na pagmamahal sa kanyang ginagawa. Nakatayo lang si amihan sa labas, nakatago sa anino. Pinapanood ang babaeng akala niya ay kilala na niya. Ang babaeng ito ay mas maganda, mas buo, at mas nakakabighani kaysa sa kahit anong bersyon na nakita niya dati. At sa sandaling iyon, alam niya, ang pag-ibig niya para dito ay hindi nawala. Ito ay nagbago lang, lumalim, at naging mas totoo. Ang simpleng tanong ni amihan, "Kumusta ka na?" ay nag-iwan kay Sinag na hindi makapagsalita. 1,000 sagot ang dumaan sa kanyang isipan. Ayos lang ako, masaya ako, nagbago na ako. Ngunit walang salitang lumabas. "Pwede ba tayong mag-usap?" Tanong muli ni amihan. Ang boses ay mahinahon. Kahit saglit lang, nagkita sila sa isang maliit na kapihan malapit sa gallery. Ang lugar ay simple, malayo sa mga mamahaling restaurant na dati nilang pinupuntahan. Umupo sila sa isang sulok, isang tasang kape lang ang nasa pagitan nila. Ngunit pakiramdam ni Sinag ay isang karagatan ang naghihiwalay sa kanila. "Nabalitaan ko ang tungkol sa pamilya mo at kay Ricardo Valdez." Simula ni Sinag, binabasag ang katahimikan. "Salamat sa ginawa mo." Umiling si amihan. "Ginawa ko lang ang tama." Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata at sa pagkakataong ito, wala ng galit o paghuhusga. Ang naroon lang ay isang malalim na pag-unawa. "Pero hindi yan ang dahilan kung bakit ako narito, Sinag." Huminga ito ng malalim. "Ako dapat ang humingi ng tawad." Natigilan si Sinag. "Bakit?" "Dahil hinusgahan kita," sabi ni amihan. Ang bawat salita ay mabigat sa katotohanan. "Hinusgahan ko ang iyong pagkatao base lang sa kung ano ang ipinapakita mo sa labas. Nakita ko ang isang babaeng perpekto, mayabang at ambisyosa. At sa isang banda, nagustuhan ko yun dahil akala ko yun ang kailangan ko. Hindi ko man lang sinubukang tingnan kung ano ang nasa likod ng maskarang yun. Ako rin ay naging mababaw. Patawarin mo ako." Ang isang luhang hindi inaasahan ay tumulo mula sa mata ni Sinag, hindi luha ng kalungkutan, kundi ng paglaya. "Nang makita kita sa Quiapo," patuloy ni amihan, "at nang makita ko ang ginawa mo sa mangkok, doon ko naintindihan. Ang pagbabago mo ay hindi para sa akin o para sa pamilya ko. Ginawa mo yon para sa sarili mo. At ang babaeng nakikita ko sa harapan ko ngayon, siya ang gusto kong makilala." Inabot ni amihan ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa, ngunit hindi ito hinawakan. Isang kilos ng paggalang. "Hindi ako narito para bawiin ang nakaraan, Sinag. Hindi ako narito para alukin kang muli ng kasal." Isang kirot ang naramdaman ni Sinag, ngunit kasabay nito ay isang malaking respeto. "Narito ako para magtanong," sabi ni amihan.
Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kung papayag ka, pwede ba tayong magsimula ulit? Mula sa simula, bilang si Amihan at si Sinag. Walang hasyenda, walang apelyido. Dalawang taong gustong makilala ang isa't isa ng tunay. Tumingin si Sinag sa mga mata ni Amihan. At doon, sa gitna ng isang simpleng kapihan, nakita niya ang isang kinabukasang hindi niya kailanman pinangarap. Isang kinabukasang hindi batay sa yaman, kundi sa katotohanan. Tumango siya, isang tunay na ngiti ang sa wakas ay sumilay sa kanyang mga labi. Oo, Amihan, gusto ko yan. Ang daan pabalik sa Hacienda Luntian Puso ay tahimik, ngunit isang komportableng katahimikan. Bawat puno at bawat bukid na kanilang nadadaanan ay tila pamilyar. Ngunit sa paningin ni Sinag, lahat ay bago. Hindi na niya ito tinitingnan bilang isang premyo na kailangang angkinin. Tinitingnan niya ito ngayon bilang isang tahanan. Huminto sila sa harap ng malaking bahay. Bago sila bumaba, kinuha ni Sinag mula sa likod ng sasakyan ang isang pamilyar na kahon. Handa ka na ba? Tanong ni Amihan. Tumango si Sinag. Pumasok sila sa sala. Naroon si Doña Diwa, nakaupo sa kanyang silya na tila naghihintay. Nagtama ang kanilang mga mata. At sa pagkakataong ito, walang pagkailang, walang galit. Ang naroon lang ay isang tahimik na pag-unawa. Walang nagsalita. Dahan-dahang lumapit si Sinag kay Doña Diwa. Inilapag niya ang kahon sa maliit na mesa sa harap nito at maingat na binuksan. Sa loob, nakabalot sa tela, ay ang mangkok. Kinuha ito ni Sinag gamit ang dalawang kamay at iniabot kay Doña Diwa. Ang ilaw mula sa bintana ay tumama sa mga gintong lamat, nagbibigay dito ng isang kakaibang kinang. Ito po, sabi ni Sinag. Ang boses ay nanginginig sa emosyon. Sinubukan ko pong buuin muli. Kinuha ni Doña Diwa ang mangkok. Ang kanyang mga daliri na minsan ay nasanay sa kinis ng porselana ay marahang sinundan ang bawat linya ng ginto. Hinaplos niya ang mga lamat. Ang mga peklat na ngayon ay bahagi na ng kagandahan nito. Isang mahabang sandali ng katahimikan ang bumalot sa silid. Inangat ni Doña Diwa ang kanyang tingin mula sa mangkok patungo kay Sinag. At sa unang pagkakataon, isang tunay, mainit, at buong pusong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata. Mas maganda ito ngayon, sabi niya. Ang boses ay puno ng kapatawaran. Lumipas ang mga buwan. Ang katahimikan sa Hacienda Luntian Puso ay nagbago. Hindi na ito isang katahimikan ng kalungkutan, kundi isang kapayapaan na may kasamang bagong himig. Ang musika ng hacienda ay hindi na lang ang huni ng mga ibon at ang sayaw ng mga dahon sa hangin. Ito na rin ngayon ang halakhak ng mga bata. Tuwing Sabado ng hapon, sa lilim ng isang malagong puno ng akasya, makikita si Sinag na napapaligiran ng mga anak ng mga manggagawa sa hacienda. Ang mga kamay na dati takot, mabahiran ng dumi, ay puno na ngayon ng bahid ng uling at kulay mula sa mga krayola. Tinuturuan niya silang iguhit ang kanilang mga pangarap. Isang bahay, isang bulaklak, isang masayang pamilya. At sa bawat guhit ng mga bata, isang bahagi ng kanyang sarili ang muling nabubuo. Sa loob ng malaking bahay, sa isang espesyal na lugar sa sala, nakapatong ang mangkok. Ang mga gintong lamat nito ay kumikinang sa sinag ng araw. Isang testamento hindi ng pagkasira, kundi ng paghilom. Ito ang unang bumabati sa bawat bisita. Isang paalala na ang mga bagay na dumaan sa pagsubok ay nagiging mas matibay at mas maganda. Isang hapon, habang abala si Sinag sa pag-aayos ng mga paso sa hardin, marahan siyang nilapitan ni Doña Diwa. Walang nagsalita sa simula. Magkatabi lang silang nagmasid sa mga rosas na namumukadkad. Hinawakan ni Doña Diwa ang isang bulaklak
Maingat na iniiwasan ang mga tinik nito. Tingnan mo, Hija, mahinang sabi ng matanda. Ang mga tinik ay nariyan pa rin, ngunit ang ganda ng bulaklak ang siyang nangingibabaw. Tumingin si Sinag kay Doña Diwa, at sa mga mata nito, nakita niya ang ganap na pagtanggap. Isang nangiti ang kanilang pinagsaluhan, isang nangiting naglalaman ng lahat ng salitang hindi na kailangang bigkasin. Mula sa di kalayuan, pinapanood sila ni Amihan. Bawat araw, mas lalo niyang nakikita ang babaeng minahal niya noon at ang babaeng mas minamahal niya ngayon. Ang pag-ibig niya ay hindi na isang rumaragasang apoy, kundi isang malalim na balon, kalmado sa ibabaw, ngunit puno ng lakas at buhay sa ilalim. Dahan-dahan siyang lumapit. Hindi niya sinira ang kanilang sandali. Hinintay niya si Sinag na lumingon, at nang magtama ang kanilang mga mata, ang buong mundo ay tila nawala. Walang mga pangako, walang mga tanong. Inabot lang ni Amihan ang kanyang kamay, at walang pag-aalinlangan, inilapat ni Sinag ang kanyang palad sa palad nito. Ang magaspang na bahagi ng kanyang mga daliri, isang resulta ng kanyang bagong buhay, ay hinaplos ng init ng kamay ni Amihan. Magkahawak kamay silang tatlo, si Doña Diwa, si Amihan, at si Sinag, na nakatayo sa gitna ng hardin, ang puso ng hasyenda. Ang kanilang mga anino ay humaba habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot tanaw. Pinipinta ang kalangitan ng kulay kahel at ginto. At sa paglubog ng araw, sa gitna ng kapayapaan ng kanilang tahanan, sabay nilang hinarap ang isang kinabukasang hindi na kailangang ipaglaban dahil ito'y dahan-dahan nilang itinanim, inalagaan, at ngayon ay sama-sama nilang aanihin. At dito po nagtatapos ang makulay na kwento ng Hacienda Luntian Puso. Isang kwentong nagpatunay na ang tunay na halaga ay hindi nasusukat sa kinang ng yaman, kundi sa kababaan ng loob at sa kakayahang muling bumangon mula sa pagkakamali. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, ramdam na ramdam ko ang bigat ng bawat pagkakamali ni Sinag, ang bigat ng pagpapatawad ni Doña Diwa at ang tahimik na pag-unawa ni Amihan. Ang kwentong ito ay isang paalala na tayong lahat ay parang isang mangkok. Minsan, sa ating paglalakbay, tayo ay nabibitak, nababasag, at nadudurog dahil sa ating mga pagkakamali o sa sakit na dulot ng iba. Ngunit tulad ng sining ng kintsugi, ang mga lamat na ito, kapag hinarap ng may katatagan at pagpapakumbaba, ay maaaring maging pinagmulan ng ating pinakamalaking lakas at kagandahan. Ipinakita rin nito na ang tunay na pagpapatawad ay hindi paglimot, kundi ang pagtingin sa mga peklat at pagpiling makita ang isang buong pagkatao sa kabila ng mga ito. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Anong aral ang pinakapumatak sa inyong puso? Nakarelate ba kayo sa pinagdaanan ng ating mga bida? Mangyaring iwan po ninyo ang inyong mga komento sa ibaba. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag po kayong mag-atubiling i-like, i-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. At syempre, pindutin na rin po ang subscribe button para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating kwento. I-click nyo na rin po ang notification bell para kayo ang laging unang makarinig sa aming mga bagong upload. Hanggang sa muli! Dito sa Kwentong Damdamin TV, paalam.